Yan po, magandang gabi po sa bawat isa. Friday na naman po. Welcome po sa ating Friday Bible Study. So, yan, samahan niyo po akong muli sa pag-aaral ng bagong series na inintroduce ni Pastora. Nag-start nung Sunday, nung ating Sunday service about prayer. Tapos nung Wednesday din po, ang topic niya naman din po is about the call to prayer. So, ayan, for this month of July po, yan po yung topic or series na pag-aaralan natin every Wednesday and Friday po. So, ayun, kamusta po yung bawat isa? Pa-weekend na naman po, at nawa po, masaya po ang bawat isa sa gabing ito at ready yung bawat isa na mag-aral ng Word of God despite na ayun parang nakakapagod yung buong week. Pero salamat sa grace ng Lord, sa biyaya ng Lord dahil binigyan niya tayo ng strength, iningatan niya tayo, maging ang ating mga mahal sa buhay sa linggong ito. At tunay na ang daming dapat ipagpasalamat for this week na ginawa ng Lord. So ayun, medyo mag-ano na po tayo, mag-ready na po tayo. I-ready na natin unang-una yung heart natin sa Word of God tonight. I-ready na rin po natin yung ating mga notebook, ang ating mga Bible, at kung ano man yung mga pinagkakaabalahan pa natin on this time. Ayan. Samahan niyo pa rin po ako sa pag-aaral at pag-aaral ng salita niya. So, ayun, katulad po na sabi ko, about prayer po yung topic natin tonight. So, ayun, samahan niyo po ako. Ang lesson ko po ay ito. Ask the Lord in prayer. Na, ang scripture text po natin ay matatagpuan sa 1 Samuel 1:20. So ito po yung kwento ni Hannah at yung prayer niya na magkaroon ng isang anak na lalaki. So familiar na tayo sa Bible story na to, at yung magiging anak niya ay si Samuel. So yung pinaka key verse po natin ay matatagpuan sa 1 Samuel 1:27. Sabi dito, I asked the Lord to give me this boy, and He has granted my request. So, ayun po. So, ayun yung topic ko po, ask the Lord in prayer. Last Sunday, kung umatin po tayo ng service, ayun nga, ang topic ni Pastor is why our prayer remained unanswered. So, may apat siyang points na binigay doon. Tapos, yung isa sa mga nag-strike sa akin nung Sundays, yung sa number 1, sabi doon, hindi na-answer yung prayer mo kasi hindi ka humihingi, hindi ka nag-a-ask. So, napaisip ako nung time na yon, nitong buong week din, habang nagpipray ako na, Lord, ano ba yung gusto mong ituro sa amin for this week. So, ayun yung ni-reveal ng Lord, yung about asking. Sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin nga pag sinabing ask in prayer? So, ayun po yung topic ko ngayon, kung mas ididig natin kung anong ibig sabihin ng asking God in prayer. And kumuha tayo ng isang Bible character, ayun nga, na si Hannah, kasi himayin natin yung story na kung saan she asked God for a son. At ayun nga po si Samuel. So, ayun po yung background. So ano po bang ibig sabihin muna ng prayer? Para mas madali, sa pinakamadaling way po na ma-explain to, yung prayer daw, it means to talk to God, kausapin yung Panginoon. So, ano ibig sabihin ng talk? So, yan. It is talking, asking, listening, and knowing God. So talk to God. So, yun nga, diba, katulad nung sa Wednesday naman na Bible study na
to have a deeper relationship with the Lord, kailangan maganda yung communication. And kung katulad ng different kinds of relationship ng mag-asawa, ng mga magkaibigan, sobrang halaga ng ang communication. And ang communication natin sa Lord is prayer. We talk to Him through prayer, and He talk to us through His Word, at sa marami pang ways na pwede niya tayong kausapin. Pero yun nga, yung sa one way, yung dun sa prayer, we talk to Him through prayer. So, talking, yan, as anak niya, yun, di ba? Dahil tayo, yung mga Christian na tinanggap natin si Jesus Christ, meron na tayong access to the Father through Jesus. Sa pamamagitan ng pananalangin, nagkaroon tayo ng access. So, we can talk to God freely 24/7. Kahit ano pwede natin ikwento kay Lord, kasi di ba natutunan natin sa mga attributes niya na He is our friend, He is our Father. At gusto niya na kinakausap natin siya at naglalaan tayo ng time sa Kanya. Tapos yung isa nga, yung bibigyan kong diin for tonight, yung sa asking naman. So, we ask, since He is our Father, we ask our request, our prayer request unto Him. Siyempre, kanina pa ba tayo hihingi, di ba, ng mga pangangailangan natin, ng mga request natin sa life na to, kundi siyempre sa ating Diyos Ama, na nagpo-provide at dumidinig ng ating mga prayer. Tapos yung L, listening. So, as we pray to the Lord, as we talk to God, we listen to His voice. And at yung K, knowing. As we spend more time with God in prayer, mas nakikilala natin yung character niya. Kaya di ba po dun sa last series natin, yung mga attributes ng Lord, though hindi naman talaga natin fully kumbaga masusulat o matatake lahat ng character ni Lord. Pero, ayun, sa paglipas ng panahon, as we build our relationship to Him, na pinaprioritize natin, mas nakikilala natin siya. So, yun, punta po tayo din sa asking. So, ano nga bang ibig sabihin to really ask God? What does it mean to really ask God? So, asking God is sending our request to God. So, nag-ask tayo sa Kanya through prayers. Though He already knows it, He still loves to hear the sweetness of our prayers. Diba si Lord, omniscient, He is an all-knowing God. So, kahit minsan, kahit alam natin, na alam naman niya kahit di ba, kahit wala tayong bigkasin, ganon, nasa isip pa lang natin, nasa heart pa lang natin. Batid at alam na ng Panginoon yun kasi ganon siya ka-all-knowing. Pero, sabi nga doon, He still love to hear the sweetness of our prayer, just like a father to his children, di ba? Yung tayo bilang mga anak, di ba? Minsan, yung parents natin, nung bata pa tayo, kinukulit natin sila if we have request sa kanila. Ganun din kay God. Though alam niya na yung mga needs natin, yung mga request natin, we still love to hear our prayers. Kasi ngayon yung isa sa mga nagpapastrong ng relationship natin sa Kanya, yung lagi natin pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. So, ayun po yung ask God. So, magpunta na po tayo dun sa scripture natin. So, tingnan natin yung isang story sa Old Testament. Ito yung family ni Hannah. Si Elkanah, yung husband niya, si Hannah, siya yung pag-uusapan natin tonight. And si Penina. Ito yung isa pang asawa ni Elkanah. So, yan, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Medyo hanggang verse 20 po yung babasahin natin. Pero makikita po natin dito yung power of prayer. Power of asking God in prayer. So yan, there was a man named Elkanah who lived in Ramah in the region of Zup in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zup of Ephraim. Elkanah had two wives, Hannah and Penina. Penina had children, but Hannah did not. Each year, Elkanah would travel to Shiloh
to worship and sacrifice to the Lord of Heaven's armies at the tabernacle. The priests of the Lord at that time were the two sons of Eli, Hophni, and Phinehas. So, si Elkanah, si Hannah, at si Penina. So, yun, Penina. So, si Hannah, wala siyang anak kay Elkanah. Pero yung isang asawa, si Penina, meron siyang mga anak kay Elkanah. So, each year, pupunta sila sa tabernacle to worship the Lord. So, nung time na yon may specific time and place kung saan sila mag-worship. And yun nga, di ba, may mga priest pa nun. Yun nga yung mga anak daw ni Eli or ni Eli. So, ayun yung parang background ng story na to, na si Hannah, though she is married kay Elkanah, wala siyang anak. So, each year, pupunta sila doon to worship the Lord. So, ito yung sunod na nangyari. On the days Elkanah presented his sacrifice, he would give portions of the meat to Penina and each of her children. And though he loved Hannah, he would give her only one choice portion because the Lord had given her no children. So Penina would taunt Hannah and make fun of her because the Lord had kept her from having children. Year after year, it was the same. Penina would taunt Hannah as they went to tabernacle. Each time, Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Why are you crying, Hannah? Elkanah would ask. Why aren't you eating? Why be downhearted just because you have no children? You have me. Isn't that better than having 10 sons? So, ayun. Sa tuwing nangyayari po yung pagpunta nila doon each year, since si Hannah wala siyang anak kay Elkanah, so one portion lang yung sacrifice. Si Penina, dahil may anak siya, may portion din yung mga anak. So, si Penina, parang inaano niya inaasarpan niya Parang iniinis niya pa si Hannah na parang pinapakita pa sa kanya na kasi wala kang anak. So, during that time, each year, nalulungkot si Hannah. Sabi dito, Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Yan sa Tagalog talagang nadidistress siya, nalulungkot siya, at mabigat talaga yung kalooban niya. Tapos sabi nga ni Elkanah doon, bakit ayaw mo kumain? Bakit ka nalulungkot? Andito naman ako, yung asawa mo, hindi ba mas better yun kaysa magkaroon ng 10 sons? So, bagamat gano'n, na mahal siya ng kanyang asawa, ayun, meron siyang longing, meron siyang, prayer na at some point, syempre, gusto niya ding magkaroon ng anak. Pero yun nga, close yung womb niya. And God has a purpose for that. So, may mga pangyayari na, syempre, si Lord lang yung nakakaalam, pero we know and we believe na it is for His greater purpose. At makikita natin yung sa buhay ni Hannah. So, ayan po, anong sunod na po nang nangyari? So, ito na po yung sunod sa verse 9 to 18. So, ito na yung Hannah's prayer for a son. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Ayan, dito na siya nag-start na manalangin. So, Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. So, nandun si Eli nung nagpipray siya. Sabi dito, Hannah was in deep anguish, sobrang pagkalungkot, crying bitterly as she prayed to the Lord. So, habang siya'y nananalangin sa Panginoon, talagang may kasama pang pagluha sa sobrang pain na nararamdaman niya kasi nga yung isang wife ay lalo pang pinapamukha sa kanya na siya ay walang anak. At sa panalangin ni Hannah, nagkaroon siya and she made this vow sa Panginoon. Sabi niya, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut.
So, it's a prayer, nag-pray siya, and he made a vow na kapag binigay mo sa akin, Panginoon, tong panalangin ko to, pag in-answer mo to, na ako'y bigyan ng isang anak, i-dedicate ko siya sa'yo. As she was praying to the Lord, Eli watched her, seeing her lips moving, but hearing no sound. He thought she had been drinking. Yan, pagpatuloy po natin hanggang 18. Must you come here drunk? He demanded. Show away your wine. Oh no, sir, she replied. I haven't been drinking wine or anything stronger, but I am very discouraged and I was pouring out my heart to the Lord. Don't think I am a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow. So, yun. Dito muna tayo sa time na nagpipray na si Hannah kay Lord. So, ano yung background dito? Yung situation ni Hannah. Siya ay distress, siya ay sobrang lungkot nung lumapit siya at ang naging choice niya ay manalangin sa Panginoon. Di ba? Ito yung isa po nating matututunan dito na tama yung naging choice ni Hannah. Na instead na kung ano-ano yung pwede niyang gawin, ang ginawa niya ay siya ay nanalangin sa Panginoon sa panahon na siya ay talagang nahihirapan. At sabi niya, kung ibibigyan mo ko ng isang anak na lalaki, yan, i-dedicate ko siya sa'yo. So si Eli, nandun siya, nakikita niya na nagpipray si Hannah at akala niya nakainom or parang lasing si Hannah kasi nagpipray siya pero walang naririnig na voice kasi nagpipray si Hannah, gumagalaw yung lips niya pero walang naririnig si Eli. So sabi niya, parang anong problema nito? Parang ganun. Parang nakainom ba to ng wine? Ganun. Pero ayun, kasi nagpipray si Hannah personally, ganun, with all of her heart sa Panginoon. At ganun na lang yung pray niya talaga, 'di ba? Sabi, she cry out. Sabi po dito, she cry out to the Lord talaga. Pouring out my heart to the Lord. Lahat talaga sinasabi niya na sa Panginoon na yung pain na meron siya, yun na sabi, parang binuhos niya na sa Panginoon. For I have been praying out of great anguish and sorrow. Ito yung naging response naman ni Eli. In that case, Eli said, "Go in peace. May the God of Israel grant the request you have asked of Him." Yan. Ito yung asking God in prayer. Si Hannah, inask niya talaga ang Lord na mamagitan ng prayer. At sabi ni Eli, may the God of Israel grant your request. Siyempre, si Lord pa rin yung mag-final decision, kumbaga, kung i-grant niya yung request. Sabi naman ni Hannah, "Oh, thank you, sir," sabi niya kay Eli, with respect, she exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Anong nangyari pagkatapos mag-pray ni Hannah sa Panginoon? She was no longer sad and she began to eat. And ayun, na-encourage din siya dun sa sinabi ni Eli na may the God of Israel grant your request. Hindi pa sasagot yung panalangin niya. Meron na siyang joy, meron na siyang peace. At 'di ba from sobrang lungkot, sobrang pain ng nararamdaman niya after crying out to God through prayer, nawala lahat yun, gumaan yung pakiramdam niya, di ba? At nagkaroon na siya ng gana kumain. Minsan po ganun yung, alam ko na meron tayong mga ganong experience na sobrang painful, iyak ka talaga sa Lord, sobrang hirap ng pinagdaanan mo, sobrang hindi mo na kaya, parang ganun na situation, talagang halos magpatira pa ka na sa paanan ng Panginoon dahil talagang sobrang hirap. Pero si Lord, during that moment, kahit hindi niya pa dinidinig or sinasagot yung mismong request na inask natin, pero binibigyan niya kino-comfort niya tayo and binibigyan niya tayong peace. Ayun yung isa po sa mga power ng
pananalangin sa Panginoon na on that very moment, nagkaroon siya ng peace at na-comfort siya. At ayun, tayo po kung ano man yung mga pinagdadaanan natin na sobrang hirap na. Ayun, si Lord isang prayer away lang, no? Na kahit na sobrang bigat ng sitwasyon, siya yung nagko-comfort sa atin during ganun painful and difficult moments ng buhay natin. So, ano pong matututunan natin dito kay Hannah? Sabi dito, our God, the Lord of peace, gave her comfort. Kahit hindi pa po nasasagot yung mismong specific na gusto niya magkaroon ng anak, pero yung mawala yung pain, no, magkaroon ka ng joy nung time na yun, na comfort ka, is sobrang parang release, di ba po? So yun, kapag may mga ganon, just like Hannah, nawa maging choice po natin na kay Lord yung unang lapitan natin at i-pour out natin yung puso natin sa Kanya. So ito na po yung last kung saan God sa 1 Samuel 1 verse 19 to 20 na God answered Hannah's prayer. So ito na yung kasagutan ng Panginoon sa panalangin sa request ni Hannah. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. So after the pain, yung distress niya, anong kinabukasan, okay na siya, nakapag-worship na siya uli sa Panginoon. Then they returned home to Ramah. When Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her plea, and in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. So ito na po, after nung prayer, matinding prayer ni Hannah, ito na yung naging kasagutan ng Lord. So in the morning, nandun pa rin sila sa place, nag-worship sila sa Lord, diba? From sobrang painful morning worship, nagpag-worship na siya. So meaning, na-release na talaga yung, though siguro meron pa rin, pero na-comfort talaga siya. And kung makikita natin na she is in faith na sa kalooban ng Panginoon ay mapangyayari yung pinanalangin niya. And ayun, umuwi na sila sa place nila and back to normal na sila. And in due time, nakalagay doon, in due time, siya ay nagbuntis at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan nila ito Samuel. So nakalagay, di ba, in due time? So hindi pa rin katulad nung kay Zacarias at kay Elizabeth, di ba, hindi naman agad-agad nung right after, pero di ba in due time nabuntis din siya. So makikita natin na tinitest talaga yung character din natin as we pray, yung patience natin as we wait. And ayun, sa case nila Hannah, ayun nga, dininig, in-answered yung prayer yung request nila. At sabi, pinangalanan nila tong Samuel kasi ay nang ibig sabihin ay I asked the Lord for him. So for our application dito sa topic natin ngayon, so kung ano man po yung mga prayer request natin sa Panginoon, let ask the Lord in prayer just like Hannah. Sige, magsimula po tayo na kumbaga katulad ni Hannah, talagang binuhos niya, 'di ba? Binuhos niya sa panalangin. Piliin nating ang Panginoon na unahin natin siyang piliin sa pamamagitan ng talagang pagsabi sa kanya ng mga prayer natin. Tulad ni Hannah, ayun yung naging choice niya. So, ayun. So, letter A sa ask. Ask the Lord and acknowledge His Lordship. Ask the Lord and acknowledge His Lordship. Sabi sa James 4, verse 2b to 3, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong.
You want only what will give you pleasure. So, doon, di ba, let ask the Lord. So, anong ibig sabihin po ng, yung gawan po natin ng acronym yung ask. Sa letter A, let's acknowledge the Lordship of the Lord. Siyempre, as we ask God in prayer, dapat, ina-acknowledge din natin at naniniwala tayo na kaya niya, na walang imposible sa Kanya. Kasi, kung sa simula pa lang po, nag-pray tayo, tapos parang sa atin pa lang, wala tayong faith na kaya ng Lord yun, eh, hindi po talaga ma-answer yung prayer natin kasi hindi tayo naniniwala. So, una, syempre, let's acknowledge yung Lordship ng Panginoon na kaya niyang gawin ang lahat, and let's ask the Lord. Sabi nga, di ba, sa James 4:2, hindi ka nagkakaroon kasi hindi ka nag-ask. So, ayan, simula po ngayon, ako na ano rin po sa akin to next try. Na ako nga, no, minsan, ayun nga, di ba, hindi talaga tayo nag-ask oo, alam ng Panginoon, pero yun nga, sabi ko, oo nga, ang parang gustong, ang term dun is kulitin mo talaga yung Lord eh. And, syempre, ayun, sa letter S, ito yung kasunod naman, pagkatapos mong i-ask yung Lord. Syempre, let's seek His will. Sabi sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. Siyempre, yun na. In-acknowledge na natin yung Lordship ng Lord at inas na natin yung prayer, yung request natin sa Kanya. Anong sunod? Siyempre, sa S, isisik natin yung will niya. Na, Lord, kalooban mo po ba yung prayer ko? Kumbaga, i-align, not my will, but your will to be done. Siyempre, ang perfect example, di ba, pray like Jesus. Si Jesus po yung nagsabi nung sa verse na yun eh, nung time na malapit na po siyang i-crucify, malapit na yung death niya. And nagpe-prayer, ito yung prayer niya sa Gethsemane na sinasabi niya na yun nga, dahil since mahirap yung pagdadaan niya, please take away this cup of suffering, pero not my will, but your wills to be done. So, yun nga, let's pray like Jesus na isik yung will ng Panginoon kung yung in-ask ba natin sa Kanya ay naka-inline sa kalooban. So, isisik natin. Paano natin isisik yung will niya? Siyempre, let's read the Bible and continuously pray. And, pwede rin tayo mag-seek ng mga counsel from our leaders, from our pastors. So, yun po yung sa seek His will. And yung last po, ito na po yung last ko. Let's keep on knocking. Don't lose hope. So, after mong i-acknowledge yung Lordship ng Lord, you ask your request, you seek His will, ito na nga yung sinabi ko, parang kikulitin. Keep on knocking. Sabi sa Matthew 7 verse 7, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Ayan, wag po tayong mawawala ng pag-asa, wag po tayong susuko. Kumbaga, katulad ni Hannah, katulad nila Zechariah, di ba, ni Elizabeth. In due time, in God's perfect time, in His perfect will, kung will niya yon, mapangyayari yon. So, ayun po, let's keep on asking, seeking, and knocking. Di ba, minsan pagka, kunwari, nasaraduhan ka ng pinto, di ba, sa bahay niyo, kakat pa talaga hanggang mabuksan yung pinto kasi syempre bahay niyo yun eh. So, parang ganun lang din. Let's keep on knocking God on prayer. Kumbaga, wag tayong saglit na panahon lang na paghihintay eh, nawala na tayo ng pag-asa na wala na, mukhang hindi na, parang ganito, sumuko ka na. Yun pala, binibuild lang ng Lord yung character natin, yung patience natin. So, ayun po yung topic natin for tonight, asking God in prayer. Naalala ko po yung sa amin, yung testimony namin about dito sa asking God in prayer. Ayan, parang kay Hannah din po na dumating yung time na ako tsaka yung husband ko is praying for a child, for a son din kasi namin lalaki. And only to find out na yun nga, merong mga PCOS issues, ganun, may mga kailangan gawin para mabuntis, ganun. Pero, ayun, may revelation yung Lord
na despite na ganun yung condition, pinanghawakan ko yung word ng Lord na the fruit of the womb is a blessing from the Lord. It's a gift from the Lord. So, tuwing nagjo-journal ako, lagi ko yung nililista, lagi kong sinusulat. Yun nga, di ba? You keep on knocking the Lord, and in due time, in His perfect time, magugulat ka na lang na i-answer niya yung prayer natin according to His will. So, yun, He granted our request, and ngayon, meron na po kaming 2 kids. So, yun yung testimony namin. So, praise God sa kabutihan at sa power na meron siya. So, ayun po. Nawa po na tayo ay encourage sa gabing ito. Kung meron man po tayong mga prayer request pa, yun nga, let's continue to ask the Lord in prayer. Huwag po tayong susuko at tuloy-tuloy lang po sa pananalangin. Ayun po, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin para sa ating pagtatapos po. Let's pray. Lord God, Father in heaven, tunay na salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Lord, dahil katulad ni Hannah, kami po ay na-comfort, kami po ay nagkaroon ng peace, nagkaroon ng joy, Panginoon, kahit hindi pa po nasasagot ang aming mga prayer request, Lord, pero yung fact, Panginoon, na kami fellowship sa iyo, nakausap ka namin. Salamat, Lord, dun sa comfort na binigay niyo sa amin, Lord. Tunay na hindi po yun matatawaran ng kahit anong material na bagay, Panginoon, na may bibigay ng mundong ito, Panginoon. Yung kapayapaan, Lord, na nanggagaling sa iyo, Lord. Lord, pinagpipray ko yung bawat kapatid na nasa mga sitwasyon na sobrang hirap, Panginoon, sobrang painful, mga nasa sakit at karamdaman, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na i-comfort mo sila, Panginoon, sa mga oras na to. At pinagpipray namin, Lord, sinisik namin, Panginoon, yung kalooban mo, Panginoon, kung ano yung nais mo, Panginoon, sa buhay nila, sa buhay namin. Ikaw, Lord, yung nakakaalam ng mas mabuti, mas maganda para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa mga panahong nanghihina kami, Panginoon, sa mga panahong ayaw na naming manalangin, Panginoon. Palakasin mo kami, Lord, at mas lalo mong patatagin, Panginoon, yung aming pananampalataya, Lord, habang kami naghihintay, Panginoon, ng kasagutan, Panginoon, sa aming mga panalangin. Kung ano man, Lord, yung maging sagot mo, Lord, alam namin na ito ay para sa kapubuti namin, Panginoon, at bigyan mo kami ng pananampalataya, Panginoon, na mapangyayari, Panginoon, yung will mo, Panginoon, sa buhay namin. Lord, gabayan mo ang bawat isa sa amin, palakasin mo yung bawat isa sa amin, Panginoon, at Lord, yung patuloy, Lord, na maging sentro, Panginoon, ng buhay namin. Patatagin mo ang aming pananalangin, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami kung paano manalangin, Lord. At patuloy ka namin tinataas at pinapasalamatan, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang aming samat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po marami po tayong natutunan ngayong gabi. Ayun po, God bless po.